Sa mundo na puno ng mga mapanganib na halimaw at mga lugar na hindi pa natutuklasan, dahil sa misteryo at ganda ng daigdig, may mga tao pa din na naaakit na tuklasin ito at sila ang tinatawag ng mga hunter. Sa isang maliit na bayan ng Whale Island, makikita si Mito na abala sa paghahanda ng mga may bebentang isda. Ilang mga tao ang napag-uusapan ang kanyang pamangkin na si Gon. Sapagkat abala daw ngayon si Gon sa paghuhuli ng higanteng isda, at ang isdang iyon ay hindi basta-basta, dahil iyon ang sinasabi ng mga tao na hari ng latian. Pagkatapos ay dinala niya ito sa pantalan na talaga namang dinumog ng mga mamumulutan, subalit sa kabila ng kaligayahang nadarama ni Gon, nababahala naman ang kanyang tiyahin na si Mito, sapagkat labag sa kalooban nito na maging hunter si Gon kagaya ng kanyang ama na si Ging. Dahil bukas na ang alis ni Gon para sa hunter exam, sinusubukan ni Mito na kumbinsihin si Gon na huwag nang tumuloy sa pagsusulit. Subalit iginiit ni Gon na nais niyang maging isang hunter, upang malaman kung bakit mas pinili ng kanyang ama na maging hunter kaysa manatili sa kanyang tabi. Kinabukasan, nagpaalam si Gon sa kanyang tiyahin at sa kanyang lola, na iintindihan ni Mito na ito talaga ang pangarap ng kanyang pamangkin. Pagkatapos ay nangako si Gon na siya ay uuwi, kaya't mahigpit siyang niyakap ni Mito bago sila magkahiwalay. Nang makasakay na si Gon sa barko, nagpaalam siya sa mga taga Whale Island na sumusuporta sa kanya, at isinigaw niya sa lahat na siya ay magiging isang pinakamagaling na hunter. Ngunit pinagtatawanan siya ng mga kasabayan niyang mga ulupong, at ang mga ito ay makikilahok din sa hunter exam. Gayunpaman nakita niya ang trabahante ng barko na si Katso na binubuli ng mga kasamahan nito, mabuti na lamang ay dumating ang kapitan ng barko upang makialam. At sa mga sandaling iyon ay napukaw ang atensyon ni Gon sa mga ibon, sinabi niya sa kapitan na may paparating na malakas na bagyo, at gamit ang kanyang pang-amoy kinumpirma nga ito ni Gon, namangha sa kanya ang kapitan at may bigla itong may naalala sa kanya. Makalipas lamang ang isang oras ay dumating na ang malakas na bagyo, isang dambuhalang alon ang sa kanila ay sasalubong, subalit kampante ang kapitan at inilalaro lamang ang barko sa mga alon. Pagkatapos ng bagyo, halos lahat ng mga aplikante ay lamog na lamog at hilong-hilo sa alon, maliban lamang kila Gon Kurapika, at Leorio, napahanga din ang kapitan kay Katso dahil matibay din ito sa biyahe. Maya-maya ay ipinatawag ang tatlo ng kapitan, tinanong sa kanila kung bakit nais nilang maging isang hunter. Isiniwalat ni Gon na ang dahilan niya ay ang tungkol sa kanyang ama, kaya naman napagtanto ng kapitan na ito ang anak ni Ging. Tumangging sabihin nila Kurapika at Leorio ang kanilang mga dahilan, kaya't ibinunyag ng kapitan na nagsimula na ang hunter exam, at ang trabaho niya ay hindi lang kapitan kung hindi ay bawasan din ang mga kalahok, kaya't may karapatan siyang ibagsak ang sino man depend sa kanilang mga isasagot. Dahil sa narinig, napilitang ibunyag ni Kurapika ang kanyang dahilan, nais niyang maging isang bounty hunter upang ipaghiganti ang lumipol sa kanyang angkan, at ang mga taong iyon ay ang mga Phantom Troop. Hindi maintindihan ni Leorio kung bakit kailangan pang sumali ni Kurapika sa exam para lamang makapaghiganti. Ipinaliwanag ni Kurapika na ang lisensyadong bounty hunter ay karaniwang may access sa mga sikretong impormasyon at lugar. Gayunpaman sinabi ni Leorio ang kanyang dahilan, nais niya ng maraming pera at karangyaan sa buhay, na agad namang di sinang ayunan ni Kurapika. Hindi nagustuhan ni Leorio ang sinabi ni Kurapika at ininsulto nito ang angkan nito, dahil sa hindi pagkakaunawaan, nagpasya silang magsaganap ng isang duelo. Subalit namataan ng isa sa mga crew na may buhawing sasalubong sa kanila, kaya't ipinag-utos ng kapitan na agaran ibahin ang direksyon ng layag. Samantala si Kurapika at Leorio ay patuloy na lumalala ang tensyon sa pagitan nila at handa ng magduelo, subalit biglang naputol ang tali ng layag at tinangay si Katso papunta sa dagat. Agad namang tina-rescue ang tatlo at nagawa nilang sagipin si Katso, sa pamamagitan ng kanilang nakakamanghang pagtutulungan, ligtas nilang nairaos ang bagyo hanggang kinaumagahan. Labis na nagpapasalamat sa kanila si Katso, dahil dyan, napagtanto ni Kurapika at Leorio na sila ay parehong nagkamali, kaya't ang dalawa ay pareho ng nagkapatawaran. Tuwang-tuwa sa kanila ang kapitan, kaya't nangako ito na ihahatid sila sa susunod na destinasyon, at pagkatapos ay binati silang tatlo nito na tagumpay silang nakapasa ng pagsusulit.
Nang makarating sila sa Dulce Harbor, pinayuhan si Gon ng kapitan na ang shortcut papuntang exam ay sa malaking puno ng cedro sa tuktok ng burol, subalit may isang ulupong na sikretong nakarinig sa kanilang usapan. Agad na ipinaalam ni Gon kila Kurapika at Leorio ang nalamang impormasyon, pero nang tignan nila ang mapa nalaman nila na ang puno ng cedro ay salungat ng direksyon papuntang Zaban City, kung saan mismo ang lokasyon ng sunod na Hunter exam. Hinala ni Kurapika na ang magkakaibang bigay na impormasyon ay parte pa din ng pagsubok ng pagsusulit, gayunpaman pinili ni Gon na tumungo sa puno ng cedro at sumunod naman si Kurapika. Subalit si Leorio ay mas piniling sumakay ng bus papuntang Zaban City, hanggang sa nakarinig siya ng usapan ng mga dating aplikante na ang sasakyang bus daw ay isang patibong, kaya't dali-dali ang sumunod na lamang si Leorio kila Gon. Maya-maya narating nila ang tila isang abandonadong baryo. Pakiramdam ni Leorio na walang katao-tao sa paligid, subalit isang grupo ang hamarang sa kanila na may dalang entablado at nakaupo doon ang isang lola na dalawa lamang ang ngipin. Sinabi sa kanila ni Lola, na kailangan nilang sagutin ang kanyang palaisipang tanong upang sila ay tuluyang makadaan papunta sa kanilang susunod na destinasyon. Napagtanto ni Kurapika na sila ngayon ay muli nang sumailalim sa pagsusulit, ipinaliwanag ni Lola na kailangan nilang magbigay ng dalawang magkakalapit na sagot sa kanyang katanungan. Nagulat ang tatlo sapagkat maaari silang bumagsak kung isa man sa kanila ang magkamali, subalit hindi nagtagal ay dumating na ang ulupong na kanina pa sa kanila sumusunod. Iminungkahi nito na siya muna ang maunang sumagot sa katanungan, pabor naman ito kila Gon at pinayagan siya. Para sa kanyang katanungan, sinabi ni Lola na kung ang ina niya at kanyang kasintahan ay malalagay sa panganib at isa lamang ang maaaring isagip, sino ang kanyang pipiliin. Pinili ng ulupong ang kanyang ina, sapagkat ang kasintahan ay maaari naman daw niyang palitan, pinadaan siya ni Lola kaya't sila Gon na ang susunod. Nagbigay si Lola ng kaparehong tanong sa tatlo, dahil dito lalong nagalit si Leorio kay Lola, habang si Kurapika naman ay napagtanto niyang wala talagang tamang sagot sa katanungan, subalit agad na siyang pinagbawalan ni Lola na magsalita. Sa mga oras na ito hindi masabi ni Kurapika sa dalawa ang kanyang nalalaman, at nang natapos na ang 5 segundo wala ni isa sa kanila ang nakasagot, sa galit ni Leorio ay tinangkang hampasin niya si Lola subalit napigilan din naman siya ni Kurapika, at pinakalma si Leorio sapagkat masasayang lamang ang kanilang tamang sagot. Ipinaliwanag ni Kurapika na ang tamang sagot ay katahimikan, at ang pagsubok na ito ay isa lamang panggulo, kaya't ang lalaking nauna sa kanila ay hindi talaga tumama, kaya't maling direksyon talaga ang nasa kanilang harapan. Kinumpirma ni Lola ang mga sinabi ni Kurapika, kaya't binuksan nito ang isang lagusan na magdadala sa kanila sa tamang paruroonan. Gayunpaman humingi ng tawad si Leorio, balewala lamang kay Lola iyon sapagkat natutuwa siyang makatagpo ng mga katulad nilang mga tao. Sinabihan sila ni Lola na makipagkita sa mag-asawa na nakatira sa ilalim ng puno ng cedro, ang mga iyon ay magsisilbing navigator nila sa susunod nilang destinasyon, at gabi na nang matunton nila ang sinasabing bahay. Sa pagpasok nila, tumambad sa kanila ang mag-asawa na inatake ng isang magical beast, tinangkang tumakas ng magical beast at minabuting gamutin ni Leorio ang biktima, habang si Kurapika at Gon naman ang baalang humabol sa magical beast. Nagawang paluin ni Gon ang magical beast sa ulo, habang si Kurapika naman ang sumagip sa babae, nang ito ay mahimasmasan napansin ni Kurapika ang tato ng babae sa braso, kaya't naghinala siya na may kakaibang nangyayari. Nang dumating si Leorio ay bigla ang inatake ni Kurapika ito, lumalabas na isa pala itong magical beast na ginaya ang anyo ni Leorio, sinabi ni Kurapika na hindi magagawang iwanan ni Leorio ang isang sugatan, kaya't doon pa lang ay bistado na niya ito. Samantala sa kakahabol ni Gon sa magical beast ay muntikan na siyang tuluyang mahulog sa bangin, at sa kanyang pag-ahon, dito na siya na corner ng isang magical beast at nais siyang atakihin ito. Subalit naudlot ang pag-atake nang hanapin ni Gon ang isang magical beast na kanina niyang pinalo, natawa na lamang ang kaharap niyang magical beast at tinawag nito ang kanyang asawa. Kinalaunan, nagpakilala ang dalawang magical beast at ibinunyag na sila ay ang mag-asawang navigator, at ang kanilang mga anak naman ang nagpanggap kaninang mga biktima. Sinabi nila na si Kurapika at Gon ay tagumpay na nakapasa sa pagsubok, dahil nalaman nila ang kanilang pagpapanggap.
Bagamat si Leorio ay nabigong mabuking sila, humanga naman sila sa kabaitan nito na tulungan ng sugatan, kaya't ang ating mga bida ay tagumpay na nakapasa sa pagsubok ngayon. Kaya't bilang gantimpala, inihatid sila ng mga magical beast sa susunod na lugar kung saan magsisimula ulit ang pagsusulit. Kinaumagahan na nang narating ng ating mga bida ang bayan ng Zaban City, na manghasigan sa masiglang kalakalan na umiiral sa lugar. Hindi nagtagal ay tumigil sila sa harapan ng isang malaking gusali, inakala ng tatlo na dito gaganapin ang sumunod na pagsusulit, subalit nagulat sila nang itinuro ng navigator na sa maliit na lumang ramen house pala ang kanilang patutunguhan. Pagpasok nila, agad na umorder ang navigator ng isang kwarto at ng espesyal na putahe sa kasenero, subalit lumalabas na ang order pala ay ang mismong password, at pagkatapos ay tumungo na sila sa isang silid. Bago magpaalam ang navigator, ikinalulugod nito na nakilala niya ang tatlo at inaasahan niya na magkikita-kita pa silang muli sa susunod na pagkakataon. Nalaman nila na isa palang sikretong elevator ang kwarto, gayunpaman napaisip sila sa sinabi ng navigator. Ayon kay Kurapika, inaasahan ng navigator na sila ay babagsak, sapagkat napakalupit daw ng hunter exam at bibihira daw ang mga baguhang nakakapasa ng unang beses. Subalit sinabi ni Leorio na handa siyang itaya ang lahat maging hunter lamang, sapagkat sila ang may pinakamataas na sweldo sa buong mundo, ngunit tumutol si Kurapika, at sinabi nito na pinapangarap ng karamihan ang maging hunter dahil sa pagiging marangal nito. Habang patuloy na nagtatalo ang dalawa tungkol sa kanilang mga opinyon, bumukas na ang pintuan ng silid at doon nila nakita ang lahat ng mga aplikante, at ramdam ang bigat ng tensyon sa paligid. Habang sila ay naghihintay, binigyan sila ng kani-kanilang identification number, at pagkatapos ay nakilala nila ang isa sa mga aplikante na si Tomba. Ipinagmamalaki nito na 35 beses na daw na niyang subok ito sa hunter exam, kaya't iminungkahi nito na kung may katanungan ng ating mga bida ay sa kanya lamang daw lumapit. Ipinaalam ni Tomba sa kanila ang ilang mga aplikanteng natatandaan niyang nakailang beses nang sumubok, subalit ang pinakakakaiba ay si Hisaka, sapagkat pumatay ito ng isang examiner noong nakaraang pagsusulit. Isang examiner ang aksidenteng nabangga si Hisaka, at dahil hindi ito humingi ng tawad, nagulat ang lahat ng bigla na lamang unti-unting naglalaho ang mga braso ng lalaki dahil sa kagagawa ni Hisaka. Gayunpaman binigyan sila ni Tomba ng juice na maiinom, subalit ayon sa mga ilang mga kalahok si Tomba daw ay palaging taga-tamba ng mga baguhang aplikante. Pasikretong nilagyan ni Tomba ang mga juice ng pampaporga, subalit agad namang napansin ng ating mga bida na tila may kakaiba sa juice, mabilis na humingi si Tomba ng ponmanhin at saka na ito umalis. Sa isip ni Tomba, naalala niya na nabigo din niyang biktimahin si Hanzo, dahil nang alukin niya ng juice ito ay tumanggi itong tanggapin, sapagkat bahagi daw ng disiplina ng katulad niyang isang ninja, ang hindi tumanggap ng pagkain o inumin mula sa ibang tao. Subalit ang pinakakinaiinisan niya sa lahat ang aplikanteng si Nicholas, sinubukan din niyang biktimahin ito, pero dahil sa talino at galing nito sa kalkulasyon, nakuha nito ang data ni Tomba at alam na nito na siya ay isang rookie crusher. Habang si Tomba ay nag-iisip kung paano makakagante kay Nicholas, lumapit si Killua, isa sa mga baguhan ding aplikante. Napapaisip si Tomba kung bakit wala pa ding epekto ang juice kay Killua, at ngayon ay nakakadalawang hirit na nga ito sa kanya. Subalit natameme si Tomba, nang sabihin ni Killua na walang talab sa kanya ang kahit anong gamot at maski anumang lason. Gayunpaman dumating na ang isa sa mga proctor ng exam na si Setots, sinabi nito na ang unang bahagi ng pagsusulit ay magsisimula na. Subalit pinaalalahanan ni Setots ang lahat ng aplikante, na ang exam ay mapanganib at maari silang masawi dito, kaya't kung sino man ang nagdadalawang isip ay pwedeng lumabas na gamit ang pintuan sa likod. At dahil lahat ng aplikante ay determinado, ipinagutos ni Setots na sundan lamang siya ng mga kalahok, at habang tumatagal ay bumibilis ang hakbang ni Setots. Walang sinabi si Ginoong Setots kung gaano kalayo ang kanilang tatakbuhin, kaya't napagtanto ni Kurapika na sinusubok dito ang kanilang endurance, at pati na din ang tatag ng kanilang isipan. 2 oras na nang magsimula ang hunter exam, halos 30 kilometro na ang kanilang natatakbo, at wala ni isa sa mga aplikante ang may alam kung gaano pa kalayo kaya't marami na din sa kanila ang sumuko.
Hindi inaasahan ni Leoryo na ganito kahirap ang exam kaya't nagsisimula na siyang mapagod, subalit kinainis niya nang makitang si Killua ay gumagamit ng skateboard habang tumatakbo ang lahat. Sinabi ni Gon na wala namang ipinagbawal si Ginoong Setots tungkol sa paggamit ng kahit ano, basta't ang utos nito ay sundan lamang siya. Dahil dyan napalagay ang loob ni Killua kay Gon, kaya't si Killua ay nagsimula na ding tumakbo. Samantala si Nicolas ay unti-unti nang bumibigay dahil sa kapagodan, inakala niya na nasa 40 kilometro lamang ang kanilang tatakbuhin base sa kanyang kalkulasyon. At lalo pang nakadagdag sa kanyang pagkabigo nang insultuhan siya ng Amori Brothers, dahil dito tuluyan ang nabuwang si Nicolas, habang si Tumba ay nag-abot ng bayad sa Amori Brothers para sa ginawa nila dito. Maya-maya umabot na sila sa 40 kilometro ang tinatakbo, kitang-kita na kay Leoryo ang labis na kapagodan, na panghihinaan ng loob si Leoryo dahil ayon sa sabi-sabi ay isang baguhan lamang ang nakakapasa kada 3 taon. Nakita niya si Gon na hinihintay siya sa malayo, subalit sa kanyang pagpupursige at pangarap na maging isang hunter, muli siyang kumaripas ng takbo habang si Gon ay kinuha ang kanyang malita upang dalhin ito. Inanunsyo na ni Ginoong Setots na nasa 80 kilometro na ang kanilang nararating, at habang sila ay umaakyat na sa hagdanan ay muli na naman niyang binilisan ang pagtakbo. Nagawang makahabol ni Leoryo kay Kurapika, tinanong siya ni Kurapika kung pera nga lang ba talaga ang nais niya sa pagiging hunter, sapagkat nararamdaman ni Kurapika na may mas malalim pang dahilan si Leoryo bukod sa pera. At dahil tahimik si Leoryo sa katanungang ito, ikinwento ni Kurapika na ang dahilan kung bakit pinatay ang kanyang angkan, ay dahil ang Kuruutaklan ay may taglay na Scarlet Eyes na isa sa mga pinakamagandang kulay sa mundo. At dahil sa laki ng halaga nito sa black market, sinalakay sila ng Phantom Gang at kinuha ang lahat ng mga mata na napaslang sa Kuruutaklan. Kaya't ito ang dahilan kung bakit nais niyang maging isang bounty hunter, subalit nagkomento si Leoryo na kailangang kalimutan ni Kurapika ang pride nito upang maisakatuparan ang nais niya. Sinabi ni Leoryo na wala siyang marangal na dahilan sa pagsali dito kung di pera, dahil kung may pera lamang siya noon ay hindi sana mamamatay ang kanyang kaibigan. Ikinwento ni Leoryo na namatay ang kanyang kaibigan dahil wala silang pera para sa operasyon, kaya't simula noon pinangarap na niyang maging doktor, at gagamutin niya ang lahat ng mga batang may sakit nang walang bayad. Samantala tinanong din ni Gon kung ano ba ang dahilan ni Killua sa pagsali nito sa hunter exam. Ayon kay Killua hindi niya talaga nais maging hunter, sumali lamang siya sapagkat naghahanap siya ng sapat na hamon at upang malibang sa kanyang buhay. Ibinahagi din ni Gon kay Killua na ang kanyang dahilan sa pagsali ay ang tungkol sa kanyang ama, dahil nais niyang malaman kung bakit mas pinili nito na maging hunter kaysa alagaan siya. Nang matano na nila ang liwanag ng lagusan, nagpasya sila Gon at Killua na magunahan papuntang labasan, at naunahan pa nila si Ginoong Setots makarating sa taas. At dahil wala silang alam kung sino talaga ang nauna, sinabi ni Ginoong Setots na halos sabay lamang silang nakarating, kaya dahil dito iminungkahi ni Gon na pareho silang manglilibre ng merienda. Nang sa wakas ay nakarating na din ang lahat ng natitirang mga aplikante, ipinakilala ni Ginoong Setots na ang lokasyon nila ngayon ay ang Swindler Swamp. Kinakailangan nilang tawirin ito upang sila ay tuluyang makarating sa Phase 2 ng exam, ngunit marami sa mga hayop dito ay mababangis at mapaglinlang, kaya naman buong pinag-iingat niya ang lahat sapagkat maaari sila ditong mamatay. Muling pinaalalahanan ni Ginoong Setots ang lahat na sundan lamang siya, nang sa ganun ay hindi sila maging tanghalian ng mga hayop dito. Ngunit biglang isang lalaki ang dumating at ipinahayag nito na si Ginoong Setots ay impostor, at siya daw ang tunay na examiner. Kaya naman ipinakita nito ang isang unggoy na kahawig ni Ginoong Setots, ipinaliwanag nito na kaya nitong magpalit anyo upang linlangin ang magiging biktima nito. Subalit umatake si Hisoka sa dalawang examiner, at gamit ang kanyang mga baraha, nalaman nila kung sino talaga ang tunay. Ipinaliwanag ni Hisoka na ang tunay na examiner ay hindi basta-basta, kaya't may kakayahan itong salagin ang kanyang pangkaraniwang atake. Hindi nagtagal ang bangkay ng lalaking unggoy kanina ay nagsimula ng kainin ng mga buwitre. Sinabi ni Ginoong Setots sa lahat na maging silbing babala sana ang nasaksihan nila kanina, kaya't habang nandito sila sa Swindler Swamp ay huwag silang papakampante.
Muli ay nagsimula na ulit silang tumakbo, at ramdam lahat ng mga aplikante na malambot ang lupa na kanilang dinadaanan, kaya naman malakas ito makaubos ng enerhiya. Sinisikap ng mga aplikante na dumkit kay Ginoong Setots upang hindi sila mapawalay, ngunit habang lumalayo ay patuloy na kumakapal ang hamog. Isang grupo ng mga aplikante ang sinasamantala ang makapal na hamog upang tapusin si Hisoka. Hinikayat ni Killua si Gon na dumistansya sila kay Hisoka, dahil naaamoy niyang maaaring dumanak ang dugo. Samantala habang sinisikap nila Leoryo at Kurapika na sundan ng iba, nagulat sila nang bigla na lamang naglaglagan ang mga ulo ng mga taong nasa kanilang harapan. Hanggang sa nakakita sila ng mga strawberry, subalit isa pala itong pain ng isang dinosaur at kinain ng isa sa mga kalahok. Ang iba naman ay nakatapak ng isang kabute at nagdulot ito upang sila ay mabaliw. Meron ding paro-paro na gumagamit ng hipnotismo sa mga biktima. Samantala ang Amori Brothers naman ay patuloy na nakakasunod kay Ginoong Setots, ngunit sa isang iglap ay nakarinig sila ng sigawan, at ang mga taong sinusundan nila ay nahulog sa isang patibong, kagagawan pala ito ng isang uwak na gumagaya sa boses ni Ginoong Setots. Hindi din nakaligtas sila Gon at Killua, at sila ay tuluyang nilamon ng isang higanteng palaka, samantala si Kurapika naman ay nagawang tusukin ang mata ng isang dinosaur, at nagbigay pagkakataon nito upang makatakas sila. Hindi din nagtagal ay iniluwa sila Gon at Killua ng dambuhalang palaka, dahil ito sa juice na ibinigay sa kanila ni Tomba. Samantala nakita nila Leoryo at Kurapika si Hisoka na napapalibutan na ng isang grupo ng mga aplikante. Ayon sa leader nila masyado daw delikado si Hisoka para maging isang hunter. Itinuring ni Hisoka na isa lamang laro ang nais ng mga aplikante, kaya't lalong kinainis ito ng grupo at sabay-sabay na umatake. Ngunit sa isang kumpas ni Hisoka gamit ang iisang baraha, sabay-sabay ding bumagsak ang mga aplikante at tinapos ang natitirang lalaki. Sa mga sandaling ito alam ni Hisoka na nasaksihan nitong lahat nila Kurapika at Leoryo, kaya't habang papalapit si Hisoka, nagplano ang dalawa na sila ay tatakas, sapagkat alam ni Kurapika na wala silang laban pagdating kay Hisoka. Sabay na tumakbo si Kurapika at Leoryo sa magkaibang direksyon, subalit makalipas lamang ang ilang sandali, bumalik si Leoryo upang harapin si Hisoka, at sinabing hindi niya kayang magbulag-bulagan sa kalupitang ginawa nito. Umatake si Leoryo kay Hisoka, ngunit nadaya siya ng ilusyon na ginawa nito na muntikan na niyang ikamatay, sa kabutihang palad ay napigilan si Hisoka ni Gon. Napukaw ang atensyon ni Hisoka sa pamingwit na gamit ni Gon, at habang papalapit ito, muling umatake si Leoryo subalit na counter lamang din ito ng uppercut ni Hisoka. Nagkaroon ng sandali na aliwin ni Hisoka ang sarili laban kay Gon, at kahit anong atake at taktika na gawin ng ating bida, ay balewala lamang ito sa kakayahan ni Hisoka. Habang hawak si Gon sa leeg, naaaliw si Hisoka na pagmasdan ang mukha ni Gon, at binitawan lamang niya ito nang muntikan ng mawala ng malay si Gon. Matapos makapasa sa kanyang pamantayan, inaasahan ni Hisoka na makakapagpatuloy sila Gon sa exam, at pagkatapos ay umalis na ito nang makatanggap ng sikretong tawag mula sa isang tao, at nagpasyang dalhin si Leoryo sa dulo ng kanilang patutunguhan. Matapos ng engkwentro, muling nakipagkita si Kurapika kay Gon, ang ilang mga kalahok ay nakarating na sa finish line ng Phase 1 ng exam. Ginamit ni Gon ang amoy ng pabango ni Leoryo upang kanila itong sundan, hindi alam ni Gon kung paano sila nakapasa ni Leoryo sa pamantayan ni Hisoka. Sa palagay ni Kurapika na naramdaman ni Hisoka kila Gon at Leoryo ang sapat na lakas ng pagiging hunter, at kung pamantayan lang din naman ang basehan, maaaring nakitaan ni Hisoka si Gon ng potensyal na makakapalag sa kanya. Inamin ni Gon na ngayon lamang siya nakaramdam ng kakaibang takot nang makaharap si Hisoka, subalit sa kabila nito ay mas nakaramdam siya ng matinding pananabik. Sa wakas ay nagawang makarating na din nila Gon at Kurapika sa lugar ng tagpuan, agad na itinuro ni Hisoka kay Gon ang kinalalagyan ni Leoryo, at lutang pa ito at walang maalala sa nangyari kanina. Samantala natuwa naman si Killua na nagawang makahabol ni Gon bago matapos ang pagsusulit, gayunpaman nagpaalam na si Ginoong Setots sa lahat ng natitirang aplikante, at konting sandali na lamang ay magpapatuloy na ang Phase 2 ng Hunter exam.
Nagpakilala sila Menchi at Buhara bilang kanilang examiner sa pangalawang yugto ng pagsusulit, at ang hamon nila ngayon ay ang tungkol sa pagluluto, sapagkat sila Menchi at Buhara ay isang gourmet hunter. Karamihan sa mga aplikante ay natawa at minamaliit ang naging hamon ngayon, habang si Ginoong Setots ay hindi maiwasang mag-alala dahil baka ni isa sa mga aplikante ay walang makapasa. Gayunpaman inatasan ni Buhara ang lahat na manghuli ng baboy sa kagubatang ito, sapagkat ito ang pangunahing sangkap nila sa pagluluto, at ayon naman kay Menchi ay sila ang huhusga kung pasado ba ang lasa at presentasyon ng kanilang ihahandang putahe. At sa isang hudyat ni Buhara, ang lahat ng aplikante ay nagsimula ng magtungo sa kagubatan upang manghuli ng kani-kanilang baboy. Aksidenteng natagpuan ni Lagon ang mga baboy, at hindi pala basta-basta ang mga ito, sapagkat ang mga ito ay pinakamababangis at delikadong lahi ng baboy sa mundo. Sa tigas ng nguso ng mga baboy ay kawawa ang lahat ng masagasaan nito, at kahit pa sinubukan nilang gamitan ito ng sandata ay wala man lang itong talab. Nang matuklasan ni Gon ang kahinaan ng baboy, marami sa mga aplikante ang gumaya, at lahat sila ay nakabalik ng may kanya-kanyang nahuling baboy. Sinimulan na ng mga aplikante ang pagluluto, at karamihan sa kanila ay pare-pareho ang estilo pagdating sa pagluluto, kaya naman hindi sila nakapasa sa pamantayan ni Menchi. Naisip ni Kurapika na gamitin ang kanilang pagiging malikhain, subalit ang mga hinain ni Lioryo at Gon ay wala lang din pinagkaiba sa mga nauna. Sinubukan ni Kurapika maghain ng may kakaibang presentasyon, subalit hindi pa din ito pasado kay Menchi dahil wala lang din itong pinagkaiba sa luto ni Lioryo. Nang mabusog na si Buhara, idineklara na ni Menchi na tapos na ang pagsusulit at lahat ng mga aplikante ay bumagsak, dahil dito hindi mapigilan ni Toda ang magalit. Ipinaliwanag ni Menchi na ang pagiging gourmet hunter ay sumusuwang sa panganib makakuha lamang ng sangkap. Sapagkat kahit anumang klaseng hunter ay malawak ang pag-iisip, at handang sumubok ng bago, at kung wala sila nito ay hindi sila karapat-dapat na maging hunter. Inulat ni Ginoong Setots sa chairman ng sitwasyon, kaya't isang airship ang dumating at isang matandang lalaki ang lumapag gamit lamang ang dalawang paa. Kinilala ito ni Menchi bilang si Chairman Netero. Inamin ni Menchi na binagsak niya ang lahat, dahil sa kakulangan ng mga aplikante na sumubok ng bago. At dahil nadala siya sa emosyon matapos insultuhan ng kanyang propesyon, nais ni Menchi magbitiw sa pagiging examiner, subalit hindi siya pinayagan ni Ginoong Netero. Kaya naman iminungkahi ni Menchi na ulitin ang pagsusulit, at ang kanilang pagsubok ay ang pagluluto lamang ng nilagang itlog. Lahat ng mga aplikante ay dinala nila Menchi sa Split Mountain, kung saan matatagpuan ang mga itlog ng Spider Eagle. Ipinakita ni Menchi ang dapat nilang gawin, walang pag-aalinlangan na sino ang ni Menchi pa ibaba ang bangin makakuha lamang ng itlog, at saka bumalik pa itaas gamit ang pabugso-bugsong malakas na hangin. Hindi nagtagal ay tumalon na din ang ating mga bida at nagsisunudan na rin ang iba, subalit may isang bubok na tao ang atat kumuha ng itlog, at tuluyan itong nahulog dahil wala pang hangin. Ang ilang mga aplikante ay umaasa sa pakiramdam ni Gon, at sa isang sabi lamang ni Gon, lahat sila ay tagumpay nakakuha ng mga itlog at ligtas na nakabalik sa itaas. Matapos makakuha ng itlog, kanila na itong niluto at nagulat sila sa napakasarap na lasa nito, at marami sa kanila ay nag-iba ang pananaw sa pagiging isang gourmet hunter, kabilang na si Toda na humingi ng panmanhin kay Menchi. Matapos ang ikalawang pagsusulit, sumakay ang mga natitirang kalahok sa airship at doon pormal na nagpakilala si Chairman Netero at ang secretary niyang si Mr. Bean. Inanunsyo ni Mr. Bean na ganap na alas 8 ng umaga ang dating nila sa lugar ng ikatlong bahagi ng pagsusulit, kaya't malaya silang samantalahin ang buong gabi upang makapagpahinga. Subalit umatake na naman ang modos ni Tomba, at binalaan sila Kurapika at Lioryo na maaaring parte pa din ng pagsubok ang oras ng pahinga, kaya't kailangan pa din nilang maging alerto. Dahil sa naging reaksyon nila Kurapika at Lioryo, sigurado si Tomba na gumana ang kanyang panloloko, kaya't inaasahan niya na hindi matutulog ang dalawa at tuluyan silang babagsak dahil sa kapagudan. Samantala habang naghahapunan ang mga examiner, napag-usapan nila na marami sa mga aplikante ngayon ang magagaling, kabilang na si Hanzo at Killua. Subalit ang mas nakapukaw ng atensyon ni Buhara ay si Hisoka,
sapagkat nararamdaman niya na mapanganib ito at sinang-ayunan naman ito ni Menchi. Ayon kay Ginoong Setots, kailangan nilang bantayan si Hisoka, sapagkat ang taong ito ay katulad nila na naghahanap ng totoong hamon o karibal, subalit ang taglay na kabaliwan nito ay higit pa, kaya ganon na lamang kung pakiramdam nila na tila hinahamon sila ni Hisoka. Samantala na pag-usapan nila Gon at Killua ang tungkol sa kanilang mga pamilya, natanong ni Gon kung ano ang trabaho ng magulang ni Killua. Ikinwento ni Killua na parehong assassin ang kanyang mga magulang, umaasa ang mga ito na magiging top assassin siya balang araw, subalit ayaw ni Killua ang idinidikta ng mga ito sa kanyang buhay. Dagdag pa ni Killua kinailangan pa niyang labanan ang kanyang ina at kapatid, upang makaalis lamang siya sa kanila at hanapin ang sariling landas at makapamuhay ng normal. Nabanggit din niya na pangarap din niyang hulihin ang kanyang sariling pamilya, kapag siya ay naging ganap na isang hunter at siguradong malaking pera ang makukuha niya dito. Gayunpaman sinubukan silang isahan ni Chairman Netero na kunwari ay may ibang taong nanonood sa kanila sa kabilang pasilyo. Naramdaman ng dalawa na si Ginoong Netero talaga ang nasa kabilang pasilyo, subalit patuloy pa din itinanggi ito ni Ginoong Netero, kaya't nakuha niya ang interes ni Gon at Killua na subukan ang kanyang bilis sa pamamagitan ng isang laro. Ipinaliwanag ni Ginoong Netero na kailangan lamang nilang agawin sa kanya ang bolang ito, at kung sila ay magtatagumpay, ay accepted na sila sa exam at automatic na silang magiging isang hunter. Unang sumubok si Killua, at gumamit siya ng isang teknik ng mga assassin na tinawag na Rhythm Echo, at lumilikha ito ng naiiwang mga imahe. Subalit ang panglilinlang na ito ay hindi tumalab kay Ginoong Netero, at sa bilis at ligsi nito hindi makapaniwala si Killua na hindi niya maaga ang bola sa kabila ng katandaan nito. Sinubukan niyang patamaan ang kanang binti ni Ginoong Netero, subalit siya lang mismo ang nakaramdam sa sakit. Sumunod naman na sumabak ay si Gon, dahil sa kakaibang bilis ni Gon ay nagulat si Ginoong Netero sa kanya, subalit nasayang lamang ito nang mauntog ang ulo niya sa biglaang pagkatalon. Sa kabilang banda, inaasahan ni Tomba na tagumpay ang panloloko niya kila Kurapika at Leoryo, subalit nagulat siya nang mahimbing pa din ang tulog ng mga ito. Hanggang ngayon ay hindi pa din nakukuha ni Gon at Killua ang bola, kaya't iminungkahi ni Ginoong Netero na sila ay magtulungan na lamang. Sinubukan nila Gon at Killua na gumamit ng mga ilang pandaraya, at nang akala nilang abot kamay na nila ang bola, biglang bumulusok si Ginoong Netero at nabigo pa din silang makuha ang bola. Dahil sa inis ni Killua ay nagpa siya na itong umayaw, subalit si Gon ay nais pa din magpatuloy. Ipinaliwanag ni Killua na imposible nilang maaga kay Ginoong Netero ang bola, sapagkat hindi pa nito ginagamit ang kanang kamay nito. Gayunpaman nagdesisyon si Gon na magpatuloy pa din, at ang nais niya ay mapilitang gamitin ni Ginoong Netero ang kanang kamay nito sa kanya. Habang naglalakad si Killua, aksidenteng nabangga niya ang dalawang aplikante na nagdulot ng isang gulo, kaya't ito ang napagbuntungan niya ng kanyang galit mula kay Ginoong Netero. Samantala nakaisip si Gon na targetin ang tiyan ni Ginoong Netero, dahil sa takot ni Ginoong Netero na mapuruhan ang ulo ni Gon, napilitan niyang gamitin ang kanang kamay niya nang hindi nito namamalayan. Dahil sa tuwa ni Gon ay nakatulog na lamang ito sa sobrang pagod, kaya't iminungkahi ni Ginoong Netero sa piloto ng airship na bagalan ang lipad, nang sa ganun ay makapagpahinga pa ng sapat si Gon. Kinaumagahan, lumapag na ang airship sa tinatawag nilang Trick Tower, at dito inanunsyo ni Mr. Bean na sa lugar na ito gaganapin ang third phase ng Hunter exam. Kailangan nilang makarating sa pinakaibaba ng tore sa loob ng 3 araw, sinubukan nila na sumilip pa ibaba at imposibleng makababa sila ng ligtas sa kanilang sitwasyon. Isang kalahok na rock climber ang sumubok babain ito, ngunit hindi nagtagal ay mabilis siyang kinain ng mga kakaibang lumilipad na halimaw. Makalipas lamang ang ilang minuto, napansin ng ating mga bida na unti-unting nawawala ang ilang mga kalahok, naisip ni Kurapika na maaaring isa sa mga batong blockade na tinatapakan nila ay daanan papasok. Hanggang sa natuklasan ni Gon na may ilang daanan daw na pwede nilang pasukan, at batay sa kanilang obserbasyon isang tao lamang ang magkakasya kada isang daanan. Kahit na hindi nila sigurado kung ligtas ba ang ilan sa kanilang mga papasukan, sumugal pa din sila at sabay-sabay silang pumasok pa ibaba.
Sila ay napunta sa iisang silid, at hindi nila inakala na sila pa din ang magkakasama, at doon din nila nakita ang 5 relo na may 2 buton na bilog at X. Kanilang sinuot ang mga relo at kulang pa sila ng ika-5 miyembro. Ipinaliwanag ng warden na si Ipo na ang toring ito ay isang kulungan, at kinakailangan pa nila ng isa pang miyembro upang makausad. Ang hamon na kanilang napili ay pinapagana ng botohan at mamimili sila kung X ba o bilog. Kinakailangan nila na magkaisa sa bawat hamon at ang pinakamaraming bilang na boto ay itong susundin. Samantala ipinatawag ni Ipo ang mga bilanggo na makikiisa sa pagsusulit, habang ang ating mga bida ay naghihintay pa din sa kanilang magiging ika-5 miyembro. Dahil 2 oras na ang nasasayang, hindi maiwasang mabahala ni Leorio, subalit mas lalo pa silang nabahala na ang kumag na si Tomba pa ang kanilang naging ika-5 miyembro. Sa unang parte ng pagsubok, kailangan lang nila magdesisyon kung bubuksan ba ang pinto o hindi, subalit una pa lang ay nang bibwisit na si Tomba dahil siya lamang ang bumoto sa hindi. Para sa susunod na pagsubok, kinakailangan naman nila mamili ngayon sa kanang pinto o kaliwang pinto, naging hati ang boto nila pagdating sa pagkakataon na ito. Ipinaliwanag ni Kurapika na mas mainam na piliin na lamang ang kaliwa, sapagkat alam ng mga examiner ang kadalasang isip ng nakararami ay piliin ang kanan, kaya't mas mabuting sasalungat sila sa kinagawian ng karamihan. Di nagtagal na tunton nila ang isang silid na may plataporma sa gitna, at sa kabilang panig naman ang mga bilanggo na kanilang makakaharap. Ipinaliwanag ni Ipo na kailangan nilang talunin ang mga bilanggo, at kahit anong magiging diskarte o pamamaraan sa laban ay kanilang pinapayagan. Sinabi ni Bendot na kinakailangan lamang ng 3 panalo mula kay Lagon, at kanila na itong padadaanin, subalit ang tunay na layunin ng mga bilanggong ito ay ang maantala ang oras ng ating mga bida bago matapos ang pagsusulit. Para sa unang laban ay si Bendot ang kanilang makakaharap, at nagboluntaryo naman si Tomba na maunang lumaban, upang makabawi daw siya sa mga maling ginawa niya kanina. Hindi makapaniwala ang ating mga bida na gagawin ni Tomba ang magpakabayani, at bago magsimula ang laban, nais ni Bendot na isang deathmatch ang kanilang magiging laban, na nakakagulat dahil sinang-ayunan naman ito ni Tomba. Inaasahan ng ating mga bida na may tinatagong lakas si Tomba base sa mga galawan nito, subalit nang umatake na si Bendot ay agad din namang sumuko si Tomba. Tinanggap ni Bendot ang desisyon ni Tomba, kaya't may 1 puntos na ang kupunan nila, at ipinaalala niya na 2 beses lamang silang mananalo, at tuluyan ang babagsak sa Hunter exam ang ating mga bida. Lalong tumindi ang galit ni Leorio sa kahangalan ni Tomba. Inamin ni Tomba na wala talaga siyang balak maging hunter. Ang tanging pakay niya dito ay ang durugin ang mga pangarap ng mga kalahok sa Hunter exam, at para sa kanya ay walang kapantay na kasiyahan ang naidudulot nito sa kanya. Gayunpaman sinabi ni Killua na tama lang ang desisyon ni Tomba, sapagkat nakikita niya na balak pahirapan ng dahan-dahan ni Bendot si Tomba bago ito tapusin. At ang susunod naman na lalaban mula sa kabilang panig ay si Sidokon. Nagboluntaryo si Gon na harapin ito, subalit hindi pa din papakampante ang ating bida sapagkat hindi nila alam kung anong binabalak ni Sidokon. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.